pasyaman natin ng mga Pilipino na sa Mindanao yung marami, yung buo. Kasi yung Luzon at yung Visayas ay talagang said na. Makikita mo yan sa mga lupang ninuno namin, sa lupang ninuno ng mga katutubo. Kasi ito yung mga malalaking mountain ranges. Ito yung mga mountain ranges na makikita mo yung maraming gold, copper, chromite, nickel. Actually marami pa, no? Nandyan yung mga carbon, nandyan yung, actually sa Surigao, nandyan yung geotherium. Yung alternative na gagamitin kung mawawalan na ng gas or yung fuel, yung buong mundo. Ang lupa sa katutubo ay buhay. Ang kagubatan ay nagiging ospital namin. Diyan kami kumukuha ng mga halamang gamot. Hindi kami nakapunta ng ospital. Binigyan kami ng kagubatan na nagiging doktor namin, ospital. Binigyan din kami ng buhay na pinakamahalaga. At ang buhay na ito ay pinapahalagan namin, pati buong binigay niya sa amin. Hindi kami ang may-ari. Tayong lahat ay hindi nagkailanman namang may-ari ng lupa, kundi tayo ay tagapag-alaga kung ano man ang binigay ng ating Panginoon. Ang lumad po ay mga katutubo sa Mindanao. Itong lumad ay common term na Visayan term, means indigenous people o mga katutubo. No? Mayroong 18 major tribes sa Mindanao, pero bunga ng pagsanga-sanga, may mga sub-tribes na. Umabot ito ng 23. Ang kalagayan ng mga komunidad ng mga katutubo, walang eskwelahan, walang kalsada, walang ilaw, walang ospital, kahit community clinic, wala. Total neglect talaga, na neglected, no? Total neglected yung community ng naming mga katutubo. Kasi hindi decisive yung gobyerno, walang political will ang gobyerno doon sa mga basic services. Itong lupang ninuno namin, ito yung talagang target. Ito yung inaplayan ng maraming mining applications. Kung pupunta ka naman doon sa mga kalunsuran, ubos na eh. Nandyan yung mga malalawak na mga plantations, banana plantations, pineapple, no? Del Monte and Dole Philippines yan, banana plantations, nandyan yung Sumifro, nandyan yung Stanfilco, and then yung oil palm. Wala ka nang pupuntahan. Sa kabundukan doon sa community namin, ubos na yan sa applications ng mining at mega dams. Dito sa Kapatagan, sa mga kalunsuran, ubos na yan sa mga malalawak na mga plantations. Bago pumasok yung mga companies doon sa community, ay masagana ang buhay namin. Mapayapa, maligaya at gawas nun. Pero nang dumating yung mga kumpanya, lalo na nang nag-explore na yung Benguet Mining Corporation, talagang nangamba na kami na mawasak na yung kalikasan na kinilala namin na lupang ninuno. Pagkatapos ng umalis ng Benguet Mining Corporation ay andyan na talaga yung mga military. At kapapasok lang ng mga military sa aming community, wala silang magandang sa amin. Talagang ganyan na talaga ang ginagawa nila, binubugbog kami. Naitayo namin ang aming mga organisasyon, doon nagsimula yung usapin ng pambansang kamulatan naming mga katutubo na dapat ay magkaroon kami ng inisyatiba at magkaroon kami ng sarili. Walang ibang naisip namin, walang ibang magbigay ng mga serbisyo sa amin, kundi sa amin pa rin yun. Tinayo namin ang aming mga organisasyon, nagkaroon kami ng mga inisyatiba para itatag at itayo yung aming mga eskwelahan. Para sa ako, ang Alcadib, usa siya ka maayong eskwelahan nga naghatag og maayong edukasyon para sa mga lumad. Naghatag og serbisyo sa mga lumad nga nanginahanglan nga sa tabang, nanginahanglan suporta sa esensyal nga bahin ang mga lumad
nangandoy nga adunay mga kabataan nga makasulat, makabasa ug makakwenta susama sa mga kabataan dinhi sa syudad. Tong, 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 pakitong, kitong, dakong bukid, sa kumbal, gibuskat sa mga langyaw, gikuha ang mga bulawan, ang lumadala. Pinakamaayo nga nakabot na ako nakatunan sa Alcadeb. Nakabalo ko mudepensa sa yutang kabilin. Nakabalo ko manalipod sa akong katungod. Makabalo nga mahatagan ang among mga sumusunod ug edukasyon. Bisan pa man sa mga kalisod, bisan pa man namatyan mi sa among executive director, wala nagpasabot nga mahuyang ang among pakigbisig kung dili mas musamot pa kini ug mas mudaghan pa ang musuporta kanamong mga lumad. Pero dili kami mahuyang. Padayon namo ang among nasugdan, padayon namo ang among edukasyon nga maoy nagtudlo kanamo sa maayong pagdepensa sa yutang kabilin ug maayong pagprotekta usab sa katungod namong mga lumad. Ako si Aida Shesa. Ako ang survivors namin sa nahantabong masakit na to June 14, 2015. Mga pasado, pamilang ako alas 12. Nagputo na, bina sa tuyo sa ako kusina. Nagsigisig ang leg. Tama na, nagpaputo. Kaya po, may mga sigayan hindi. Ang sabi ako, nagpadayon sa pagkabuker. Sinasabi na kami ay mga NPA, kaming mga katutubong lumad na umaayon sa na makuha ng mga kumpanya at plantasyon ng saging at pamuil yung lupa namin, kaya kami yung unang target. Pagdating pa lang nila, doon na sila sa aming mga bahay. So, sa paaralan, sa butika ng barangay, tinitirhan talaga nila. Sabi nila, mga NPA ang mga estudyante dito. Paano nagiging NPA ang mga estudyante na walang armas na dala-dala? Mga kaso sa pagkampo sa mga sundalo, gikan atong 2011 hangtod karon sa kasabdanan. Ubay-ubay, mga 23 ni kabok ang kaso sa pagkampo. Karon mo na ang pinaka-latest, January 2014, karong bulan na, naatay 5 ka mga kaso sa pagkampo sa mga sundalo diha sa sulod sa mga komunidad. Labi na gyud sa sulod sa mga eskwelahan. Ang pinaka-ugat hinungdan gyud sa tungod sa militarisasyon ang kaning yutang kabilin nga gusto nila nga pasudlan og mga dagkong pagmina, pasudlan sa mga plantasyon. Maunay hinungdan nga ang military maoy mudepensa kunuhay bantay sa kalinaw, pero bantay sa kalinaw sa sementeryo sa kapadulngan ang ilang pag-adto dito sa kabukiran. Tungod kay kaming mga lubad hugot na nagdepensa sa yutang kabilin, kay dili lamang sa amo alang sumusunod kung dili sa uban pa ug dili lang man kami ang matabangan niini, tungod kay giila namo ang yutang kabilin nga moy among kinabuhi. Agosto 30 niabot ang militar sa alas 7:15 sa gabi sa komunidad sa Hanayan. September 1 alas 3 sa kaadlawon wala gidahom ang panghitabo nga giatake ang komunidad sa KM16. Tanan gipagawas ang mga tao diha sa panimalay, wala gipili tigulang man o bag-ong nanganak gipagawas nila. Tungod kay aduna daw sila'y tan-awon. Pag-abot namo diha sa dalan, nakita namo ang mga daghan kaayong militar. Kada duha ka dupa, ang
kuan adunay tagduha ka militar nga nakabantay samtang nakita na ako nga ang gipuy-an sa among executive director nga si Emerito Samarca gilibutan sa mga paramilitar ang iyang gipuy-an. Kung wala na siya gipagawas, gihostage na siya didto sa sulod sa iyang gitulugan. Samtang kami dili nami makalingi tungod kay gisunod-sunodan mi sa mga bukas sa ilang armas. Giduol dayon ni Bobby Tejero si Uncle O'Neil giingnan nga drop nag-drop dahil sa Uncle O'Neil samtang kami na nagsinggit mi tungod kay naanay mga reaction sa mga nanay nga ayaw sir, ayaw unsa si O'Neil. Daghan kaayo nga mga buto ang among nasinati. Diha na dayon mismo gayud nakita sa akong duha ka mata ang milagpot nga utok ni Uncle O'Neil sa pagpusil kaniya. Gikuha gibira si Dato Bilyo diris dapit sa among likuran, gibira didto gidala sa tab, gibali-balian ang kamot, gipusil og kapila kadaghan ka bisis nga pagpusil nga mo'y hinungdan sa iyang pagkamatay. Isuda ka nami ano? Igot na ka naon. Tinago ka ng tayo, pero hindi makagamit pa. So tungod ni ana, emergency kaayo nga kami nakabakwit niya itong adlaw sa 1 September. Ngani nakita namo nga antod karon dili halos ang among panghuna-huna kondisyon tungod sa emergency. Ang mga butang namo kahayupan tanan, uban pa mga tanom ug mga produkto nga naa sa mga panimalay sa katawhan na diya ang yun. Ang rason sa military mo ingon nagbakwit na sila kay basin walay pagkaon ug labi na wa makasabot sa kaimtang. Ang laktod nga pagkaistorya kining pagkaon nga gihatag sa amo karon dili nimo ay among pagkaon dito. Daghan mig mga gulay, daghan mig mga kuhaan nga sudan, daghan mig mga lagutmon nga angay namong ikapakaon sa among mga pamilya. Mga kaigsunan, nagpailalaman kini nga ang atong panggamhanan wala ug dili niya gusto nga ang katawhang lumad mulambo ug mas maedukar aron nga diha mas dula sila kakayahang protektahan ang kinaiyahan. Dili nila kini gusto kay kung ugaling man kana mo padayon dili og dili kayon makasulod ang ilahang mina nga maoy makapabutod og samot sa ilang tiyan. Nandito kami sa Maynila, nandito yung political center ng Malacanang, nandito ang presidente na dapat managot sa lahat ng ito. Siya ang commander-in-chief ng Armed Forces of the Philippines, kaya siya dapat ang may malaking accountability. Itong gobyerno sa atong Pilipinas, unang-una, unta, irespeto ang katungod sa mga lumad, ilhon ang edukasyon nga napundar sa mga lumad, hatagan og pagtagad ang mga problema nga niabot sa among komunidad, ug unta hatagan og hustisya ang pagpatay sa mga lumad. Dili nato himuon nga mahuyang ta sa unsa man ang mga pagpatay, pagpangdaog-daog kanatong mga lumad apan hinaot nga kitang tanan magpabilin nga mo barog, mo depensa sa atong yutang kabilin, ipadayon nato ang nasugdan nga pakigbisog sa atong mga katigulangan hangtod sa umaabot pa nga sumusunod. Padayon nga pagdaog-daog, pagyatak sa among katungod, hulga sa among kinabuhi, binuhatan sa mga naghari. Sa ilang kalambuan, mga lumad ang nawad-an, gibungkagang kabukiran, sa langyaw nga tampalasan. Ato nang bayro ng sundang, haiton ng panaupangkaw, kay wala na tay kapaingnan, aron panalitan ng yutang. Gabi
naming patayan ng mga lumad. Pero lalaban at lalaban pa rin kami dahil karapatan namin ipaglaban ang aming lupa. Karapatan namin ipagtayaw ang aming edukasyon. Ang mga pug sa bahandi ngaway undang sa pagpanghasi. Giilog among kayutaan, gikuto among kinabuhi. Sa pusil kami giabog, pakaping kulata og basbro. Kahinta nga angay undangon, lumad sukol asdang. Ato nang bayro ng sundang, haiton ng panaubangkaw. Kay wala na tay kapaingnan, aron panalipdan ng yutang kabilin. Ato nang bayro ng sundang, haiton ng panaubangkaw. Kay wala na tay kapaingnan, aron panalipdan ng yutang kabilin. Pangiyak sa pagparo, pangiyak sa pakikbiso, pangiyak sa kalingkawasan, pangiyak sa kadaugan. Pangiyak sa pagparo, pangiyak sa pakikbiso, pangiyak sa kalingkawasan, pangiyak sa kadaugan. Pangiyak